Magandang oras mga katiyats. Meron tayong natanggap dito na video. Ito ay isang legit treasure sign. Ang linya ay talagang chiseled, merong tool mark at ano siya, classic treasure sign sa mga Yamashita treasures. Ito yung linya at saka bilog na dot. Okay, so bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga ka-TH na nanonood ngayon. Okay, shoutout tayo kay Ludovico Andrade Jr., Jima Aday, kay Lynn Marinduque, shoutout din kay Pangos Sylvester Jas Pascual, Rogelio Cortez, Remelito Katamura, shoutout kay Pedro Olbis, kay Warley Flores, kay Joel Bravo Labustro, Emmanuel Romero, shoutout kay Jimar de Guzman, Ferdy Berdan, kay Alexander Hubay, Ann Miranda, shoutout kay Esmer Masangkay, Dennis Mordino, Jonathan Visaya, shoutout din kay Marco Hongkolada, Aris Albay, Richard Damigos, Abdul Yam, and lastly, shout out tayo kina Bong RL, Robert Cabonilas, Melvin Balucos, Marcial Kundaya, Mario Plantilla, and lastly kay Clarissa Ganson. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga ka-TH, ito yung video ng ating ka-TH na padala sa atin. Meron siyang nakitang ito'y surface marker na trail, pang trail siya, at ito yung nag-point pa sa isang marker na matatawag natin na final marker bago tayo magukay. So panoorin muna natin ang buong video niya. Matawa sir kung legit ba ni o dili. Kini diretso ni sa ubos sangko ni. Tapos papadto dito gunad diri mga 15 meter 15 feet. Tapos na isa ka bato diri ruwa ni si Jay sign y sign to nay islas. Tapos maay hole to. Tapos ang luyo to hole siya. Tapos may dot. Tapos diri pikas gamay ra kayo siya na gamay na hole. Mabaw ra mga to. Unta na sir, legit ba ni or dili to. Largo na siya sa ilawom. Tapos may dot sa kilid. Hindi maklaro ka dyan to. Okay, salamat. Okay, so ito yung ating ilustrasyon mga ka-TH sa kung paano pwedeng ma-hits natin ng item na yan. So ito yung legit na marker sa dalawang marker na naipakita mo. Ako lang ay nagtaka na saan yung mga kasama nito. Kasi ang mga marker ay hindi pwedeng nag-iisa siya eh. Meron siyang itong tinatawag na central o central marker, at meron ding itong mga counter sign na kasama. Ang central ay medyo malaki-laki na bato. Ang mga counter sign nito ay medyo maliliit-liit lang na kagaya nito.
at meron ding nakatago na mga final marker. Pwedeng malaking bato at pwedeng bato na malapad o bato na may itsura kagaya ng lapida na rectangle na bato. Meron ding pyramid na bato na final marker na nagsabi na treasure under. Well, dito muna tayo. Ito talagang legit ito kasi 2 beses niya binutas. Oh. Kung side view yan ay nagaganyan yan. Oh. Ayan, so ito yung bato. Ito yung pangalawang butas na sabihin natin 1 inch. 1/2 tong dito, di ba? Ay talagang napakaganda niyan. Ngayon dahil 2 beses na binutas yan, 2 circle, di ba? Isang outer, isang inner. Kaya pwedeng ito'y isang nagsisilbing mata. Kasi kung ito lang, kung ganito lang, na sign ng nandyan, isang dot lang at linya, ang item niyan sa aking mga na nakita mismo sa actual na mga ganito, ang recovery ay papunta doon, hindi pabalik. So ito, dalawahan ito na na direksyon. Pwedeng mata siya at pwede ring dot lamang siya na nagsasabi na papunta roon. So dalawa ang ating i-search na direksyon. Wala namang mawawala. Ngayon, paano ba natin malaman ang distansya niyan? So given yan sa haba ng linya ito. So halimbawa, yan ay 10 inches. So sa ating conversion ay 10 meters or 10 yards. So 10 meters, 10 yards papunta dito sa south at papuntang norte. Kung yan ay 10 inches. Okay, ngayon meron palang dito, ito nakaganyan. Yan ay 8. Hatsi yan eh. Yan ay 8 ang kahulugan niya sa kanji. Nakaganyan yan eh. Yan ay 8. Meron parang nakasulat yan oh. Oh. So tama tayo. 8 inches is 8 meters or 8 yards. So hatsi means 8. 8. So pwedeng 8 feet, pwedeng 8 meters. Ngayon kung 8 feet, ilang meters bang 8 feet? Halos 3 meters yan eh, ang 8 feet. So meron tayong dalawang distansya diyan, 3 meters and at 8 meter. So 3 meters and 8 meters ang mga test dig pala. Given na dito. Ito kung ang sukat nyo sa linya ay estimate ko lang kasi na 10, ay baka 8 inches lang yan. So kung 8 inches lang ang linya, pasok na pasok siya sa given na hatsi or 8. Ito yung kanji sign to eh. So kung 8 inches ang line, itong line na ito, so tama ang ating analysis ng distansya, mga ka-TH. So ito ang sukatin, pero given dito sa dalawang line eh. Ayan. So dalawang direksyon natin, 3 to 8 meters, test dig sa 3 meters, and test dig din sa 8 meters dito. Ganon din ang gawin sa kabila. Dalawa ring test dig. Ito mga kababayan kapag nag-test dig kayo na wala talagang man-made na bagay, sa 4 meters meron na kasi yan. Kung mga bato na sign, yung mga bato na talagang inukit o ginawa, hindi yung nature. Yung mga hugis paa kasi, saka hugis puso, marami yan sa nature na purma. Malalaman nyo kung hindi gawa ng tao,
Kasi ang bato ay makinis. Kasi million years na yan na process. Ngayon kung gawa ng tao, tinigtig kasi yan, chinisel, rough talaga siya, rough. Mayroong tool marks. Okay, kaya ang Hapon ay hindi yan nag-iwan ng walang iniwan na man-made marker nila, ay make that man-made sign. Halimbawa na yung bote na Japanese, di ba? Bote na kulay brown and green. Putol-putol na kahoy na nilagari. Hindi yung putol na kahoy na may ugat pa at may mga sanga. Yung lumber talaga. Yung iba nga ay kwadrado eh. Basag na sake jars. Mga basag na jars. Mga plato na Japanese. White and blue ang ang mga Japanese noon na mga plato. White and blue ang kulay. So kapag mayroong mga ganyan, positive na yan. Pero kapag wala, mga bato-bato lang, ay yan, wala tayo sa eksaktong direksyon kung walang natamaan na, kasi sunod-sunod yan, in every 2 meters or 1 meter ay nag-iwan talaga sila ng mga trails underground. Yun na yung sinabi ko na kapag may bato ay inukit talaga na maganda na man-made. And then yung bato na kinuha nila ay ibang kulay kaysa bato sa surroundings. Ngayon, ang another man-made ay yung uling, kung meron yan. Kahoy na lumber, putol-putol. And then, minsan bamboo ang ginamit. And then mga buti. So kapag merong ganyan, yan ay small deposit na marami-rami na rin. Milyon-milyon na rin ang worth. So okay, meron tayong 3 to 8 meters back and forth. Pero meron tayong nakita, sabi ni Kati, may linya na naman na pababa. So ang ibig sabihin yan ay kung 8 inches ito, pagdating sa 8 inches ay hukay na kayo. Ito yung tunnel, itong maliit. Hindi yan ibig sabihin na punta tayo sa baba ng bato. Ang ibig sabihin yan ay mag-travel pa tayo papunta rito ng 8 meters or 8 yards. And then hukay tayo. So ito yung ibig sabihin nito. So hukay tayo pagdating sa dulo nitong linya. So ang linya niyan, ang haba ay 8 kasi hatsi yung nakalagay dito, nakaganyan, no? Yan ay 8 sign. Ayan. So pero hindi natin tiyak kung 8 feet o 8 yards. Kaya kung 8 feet yan, merong halos 2.7 meters. So nasa 3 meters. At kung 8 meters yan, of course 8 meters. So merong dalawang distansya nga, 3 to 8 meters. Back and forth yan, ang isa ay papunta doon dahil nga ang bilog ay mayroong pang mata. Hindi ito pwedeng treasure under kasi maliit lang siya ng bato eh. Pwede kasi yan buhatin saka ilipat. So ano siya, punta pa tayo sa malayo. Pero hindi na malayo yung 8 meters eh. Punta tayo sa unahan. Ito naman, palagay ko ito noon, ay may triangulation markers yan ng mga kahoy. Palagay ko may mga old tree dyan, dalawa. At siya yung triangulation ito. Siya yung tinuturo ng dalawang kahoy. Siguro putol na ngayon, kaya walang nakikita. Imposible na nag-iisa lang ito eh. Meron talaga yung big boulder marker siya. Merong kasamang central marker na malaki. At kung wala, ang kasama niya ay century-old tree. Okay, so yan lang aking analysis dyan mga katiyats. 3 to 8 meters distance back and forth ang tisdig. Ang tisdig na lalim ay nasa 2 to 3 meters lamang. At huwag nang hukayin kung walang makikitang magagandang signs at man-made na bagay. Okay, so kayo magpaalam na. Merry Christmas sa lahat and happy
Golden New Year sa lahat ng ating mga katiats. Hanggang sa muli, paalam at huwag kalimutan mag-subscribe.